tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayang kasunduan ang naabot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang kanilang digmaan. Sa ilalim ng pansamantalang kasunduang ito, muling bubuksan ang Strait of Hormuz at magbabalik ang dalawang bansa sa negotiating table hinggil sa nuclear program ng Tehran. Agad ding makikinabang ang Iran dahil pinapayagan na itong muling magbenta ng langis ng Malaya ayon sa mga opisyal na ulat mula sa magkabilang panig. Nilagdaan ni na Pangulong Donald Trump at Vice Presidente J.D. Vance ang kasunduan sa pamamagitan ng digital signature nitong nakaraang katapusan ng linggo at formal na pinirmahan ni Trump ang pisikal na kopya habang kasama si French President Emmanuel Macron sa Versailles. Sa Tehran naman, formal ding nilagdaan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang dokumento na kinumpirma ng opisyal na IRNA News Agency sa kanilang bansa. Pangunahing bahagi ng kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pag-alis ng Estados Unidos sa blockade o harang sa mga daungan ng Iran. Inaasahang magpapababa ito sa presyo ng petrolyo sa buong mundo. Gayunpaman, ang libreng pagdaan sa mahalagang rutang ito ay tatagal lamang ng 60 araw at hindi inaalis ang posibilidad ng paniningil ng toll o buwis sa hinaharap ayon sa mga hindi pinangalanang opisyal. Ang pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz kung saan dumaan ang halos ikalimang bahagi ng supply ng langis sa mundo bago ang digmaan ay naging pinakamabisang sandata nito. Ang hakbang na ito ang nagbunsod sa pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo, nagpamahal sa pagkain at abono, at nagtulak sa inflation ng Estados Unidos sa 4% bago ang gaganaping midterm elections sa bansa ngayong darating na taglagas. Dahil sa bagong kasunduan, pansamantalang isasantabi ngunit hindi tuluyang aalisin ang mga parusang ipinataw ni Trump sa pagluwas ng langis ng Iran. Nagbibigay daan ito upang muling maibenta ng bansa ang kanilang krudo sa pandaigdigang merkado at maibalik ang bilyong-bilyong dolyar na kita. Noong nakaraang taon, kumita ang Iran ng 45 bilyong dolyar sa langis kung saan ang China ang kanilang tanging pangunahing mamimili. Papasok ngayon ng Iran at Estados Unidos sa 60 araw ng negosasyon. Nakasabit sa usaping ito kung makakakuha si Pangulong Donald Trump ng mas magandang kasunduan kumpara sa nuclear accord noong maraming eksperto ang nag-aabang kung paano babalangkasin ang mga bagong tuntunin nang hindi nakokompromiso ang seguridad ng rehiyon. Ang pansamantalang kasunduang ito ay nagbabalik sa dalawang panig sa sitwasyon, 3.5 buwan na ang nakakaraan. Ito ay bago ilunsad ng Israel at Estados Unidos ang kanilang opensiba laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang digmaang ito ay nag-iwan ng libu-libong patay sa buong rehiyon, nagdulot ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at yumanig sa ekonomiya ng Amerika na hanggang ngayon ay nararamdaman pa. Nakapaloob din sa draft ng kasunduan ang usapin ukol sa highly enriched uranium ng Iran. Nakasaad dito ang pagpapababa ng antas ng puridad nito sa ilalim ng pangangasiwa ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Gayunpaman, ang mas malalalim na detalye at negosasyon ukol sa kabuuang programang nuklear ng Tehran ay nakatakda pa ring talakayin sa mga susunod na linggo ng dalawang bansa sa kanilang nakatakdang pag-uusap. Nag-aalok ang kasunduan ng mas malaking insentibo para sa Iran kung makakamit ang pinal na kasunduang nuklear. Kabilang dito ang tuluyang pag-alis sa lahat ng pandaigdigang parusa na mas malawak kumpara sa kasunduan noong 2015. Bukod dito, ipinangako rin ang isang reconstruction fund na nagkakahalaga ng 300 bilyong dolyar upang kumpunihin ang mga pinsalang dulot ng digmaan sa infrastruktura ng Iran. Ayon kay Vice Presidente J.D. Vance, ang mga bansa sa Gulf Arab ang magpopondo sa 300 bilyong dolyar para sa rekonstruksyon ng Iran. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na mag-atubili ang mga bansang ito na tumulong. Ito ay matapos sirain ng mga nakaraang pag-atake ng Iran ang kanilang mga pasilidad ng langis at iba pang estratehikong lugar sa kanilang sariling teritoryo noong kainitan pa ng nagdaang madugong digmaan. Muling ipinagdiinan ni Pangulong Donald Trump na walang iaambag na pondo ang Estados Unidos para sa rekonstruksyon ng Iran. Sinabi niya na nasa ibang mga bansa na kung nais nilang mag-invest o mamuhunan sa pondong ito upang maipakita ang pambihirang laki ng halagang ito, tinatansya ng World Bank na ang Syria ay nangangailangan lamang ng 215 bilyong dolyar matapos ang 13 taon ng digmaang sibil.
Kasabay nito, ipinangako rin sa pansamantalang kasunduan ang pagpapalaya sa bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian ng Iran na kasalukuyang naka-freeze o nakaimbak sa ibang bansa. Ang proseso ng pagpapalabas ng mga pondong ito ay pag-uusapan at babalangkasin ng magkabilang panig habang nagpapatuloy ang 60 araw na negosasyon na magbibigay sa Tehran ng karagdagang lakas pinansyal sa gitna ng kanilang krisis. Kapansin-pansin na hindi kasama sa kasunduan ang usapin ukol sa mga misal ng Iran at ang suporta nito sa mga militanteng grupo o proxy sa rehiyon. Bagamat layunin ng Administrasyong Trump na wasakin ang arsenal ng Iran at putulin ang ugnayan nito sa mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen at mga milisya sa Iraq, ang mga isyong ito ay tila hindi pag-uusapan sa darating na formal na negosasyon. Malaking hamon din sa tagumpay ng kasunduan ang nagpapatuloy na digmaan sa Lebanon kung saan nakikipaglaban ang Israel laban sa grupong Hezbollah. Bagamat nananawagan ang kasunduan para sa pagwawakas ng labanan doon, ang Israel at Hezbollah ay hindi bahagi ng kasunduang ito. Iginigiit ng Iran na dapat lumisan ng Israel sa Timog Lebanon, ngunit walang malinaw na obligasyon ukol dito sa kasalukuyang nilagdaang dokumento. Nangako ang Israel na pananatilihin ang kanilang mga sundalo sa nasabing zona sa Timog Lebanon, habang ang Hezbollah naman ay nanindigang lalaban hanggang sa tuluyang makaalis ang mga puwersang Israeli. Kung muling sumiklab at lumala ang labanan sa lugar na ito, maaaring nitong masira ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, maliban na lamang kung makokontrol ng dalawang bansa ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Dahil sa pagbubukod sa Israel sa mga negosasyon, labis na ikinasama ng loob ito ng kanilang pamahalaan. Tinawag ng mga mambabatas mula sa iba't ibang partido sa Israel na isang malaking kalamidad ang kasunduan at ibinuhos ang kanilang galit kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Samantala, lalo namang naging kritikal si Trump kay Netanyahu na tinawag pa nga niyang walang kontrol sa mga nakaraang pag-atake nito sa Beirut. Sa naganap na G7 summit sa France, hayagang sinabi ni Trump na kung wala ang Estados Unidos ay walang Israel at idinagdag na dapat maging mas responsable si Netanyahu, partikular na sa sitwasyon sa Lebanon. Dahil dito nalalagay sa isang napakahirap na sitwasyon si Netanyahu bago ang gaganaping pambansang halalan sa kanilang bansa, kung saan maaaring kailanganin niyang bawasan ang operasyong militar na sikat sa kanilang bansa. Sa kabilang banda, ang mortal na kaaway ng Israel na Iran ay tila lumalabas na mas matatag matapos ang digmaan. Nalampasan ng Islamic Republic ang pinakamatinding banta mula sa Israel at Estados Unidos na pabagsakin ang kanilang pamahalaan, sa kabila ng mga naunang pag-atake na pumatay sa kanilang pinakamataas na pinuno. Napatunayan ng Iran ang kakayahan nitong gumanti sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasara ng kipot. Ang kasunduan noong 2015 sa ilalim ng Administrasyong Obama ay nagtakda ng mahigpit na limitasyon sa nuclear program ng Iran sa loob ng 15 taon, kung saan pinayagan lamang silang mag-enrich ng uranium sa mababang antas. Ang pangunahing tanong ngayon ay kung makakakuha ba ang Estados Unidos ng mas mahigpit at mas matagal na limitasyon sa programa ng Iran sa ilalim ng bagong pamumuno ni Trump. Sa huli, nakasalalay ang lahat sa magiging pinal na kasunduan sa susunod na 2 buwan. Kung papayag ang Iran na bawasan ang kanilang stockpile ng highly enriched uranium, tiyak na hihingi rin sila ng karapatang muling itayo ang their enrichment program para sa mapayapang layunin. Manatiling nakatutok sa aming kinalalagyan para sa mga susunod pang mahahalagang balita at pagsusuri sa takbo ng pandaigdigang politika.